Ayaw ko nang bumalik sa Amerika. Gusto kong manirahan sa Pilipinas. Ito ang bulalas ni Sam, 3 minuto lamang matapos lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport. Bakit ang mga mararangal at mataas na antas ng mag-aaral na babae na kabilang sa top 1% ng Estados Unidos at nakatikim na ng luho sa buong mundo ay biglang lumuha at tumawag sa kanilang mga magulang upang tanggihan ang pag-uwi? Ito ay isang malaking kaguluhan na umabot pa sa pag-alog sa US Department of Education, isang tunay na pangyayari mula sa isang field trip. Maging ang mga dalagang nakapaglakbay na sa Paris at London ay hindi nagpakita ng anumang pagkasabik doon, ngunit dito, ang kanilang mga puso ay ganap na naakit. Hindi dahil sa marangya at engrandeng mga tourist spot, kundi dahil sa himala ng pang-araw-araw na buhay na matagal na nilang inakala na ordinaryo. Ang 48 oras lamang na pananatili dito ay ganap na nagpabago sa kanilang pananaw sa buhay at posibleng magpabago pa sa kinabukasan ng kanilang sariling bansa. Ito ay isang nakakagulat na kuwento, kaya ihanda ang inyong mga panyo. Ang mga high school girl mula sa matataas na pamilya ng US ay naglakbay sa Maynila para sa isang field trip at 3 minuto lamang matapos lumapag ang eroplano sa NAIA, sila ay nag-iyakan ng husto at tumangging umuwi. Ito ang nakakagulat na dahilan. Ang US Department of Education sa Washington, D.C. ay humaharap sa isang kaguluhan na hindi pa nangyayari noon. Batay sa istatistika ng gobyerno ng Pilipinas noong 2025, ang bilang ng mga turistang banyaga na bumisita sa Pilipinas ay tumaas ng 68% mula sa nakaraang taon na umabot sa 203,000 katao. Lalo na sa grupo ng mga kabataang Amerikano, ang Pilipinas ay napakapopular. Ang bilang ng mga international school na pinipili ang Maynila bilang destinasyon ng field trip ay mabilis na dumarami. Kabilang dito, isang prestihiyosong international school sa New York na tumatanggap lamang ng mga anak ng top 1% na elite ay nag-organisa ng isang espesyal na field trip para sa 10 estudyanteng babae. At ang kwento ng kanilang paglalakbay ay naging mainit na usapin sa social media. Gusto kong manatili sa Pilipinas. Ayaw ko nang bumalik sa Amerika. Sinasabing tumawag ang isang estudyante sa kanyang mga magulang 3 minuto matapos dumating sa NAIA upang ipacheck ang tungkol sa pag-aaral sa kolehiyo sa Pilipinas. May isa pang estudyante na nagtangkang magtago sa huling araw ng biyahe dahil sa labis na pagmamahal sa Pilipinas. Kaya, ano ba talaga ang nagpaibig sa mga elite student na ito sa Pilipinas? Bago tayo magsimula sa kwento, upang magbigay inspirasyon sa paggawa ng video, paki-subscribe sa channel at pindutin ang like. Maraming salamat sa lahat ng manonood na laging sumusuporta. Umaasa akong maging malakas at masaya kayong lahat palagi. Para sa mga kaibigan na sumusuporta sa Pilipinas, mangyaring mag-comment ng Pilipinas, laban sa comment box. Ako si Sam, 18 taong gulang, isang estudyante mula sa New York International School. Ang aming paaralan ay kinikilalang No. 1 sa Estados Unidos. Ang mga anak ng matataas na opisyal ng gobyerno, malalaking kumpanya, at nangungunang abogado ang bumubuo sa malaking bahagi ng mga estudyante. Ang aking ama ay isang senior executive sa isang kumpanya ng enerhiya at ang aking ina ay isang international lawyer. Kaya, nagkaroon ako ng pagkakataong bumisita sa iba't ibang bansa sa Europa mula pa noong bata ako. Paris man, London o Rome, saan man ako magpunta, pareho ang pakiramdam, mamahaling lumang gusali at mga taong tila walang emosyon. Gayunpaman, ang lugar na talagang interesado ako ay iba, iyon ay ang Pilipinas. Sa totoo lang, baliw na baliw ako sa Filipino pop music at mga teleserye. Sa gabi, palihim akong nagsusuot ng earphones para makinig kina Ben o SB19 at nanonood ng mga Filipino drama na may subtitles para matuto ng Filipino ng paunti-unti. Ngunit magkaiba ang pananaw ng aking mga magulang. Sam, Pilipinas? Alam mo ba kung nasaan iyon? Tiningnan ng aking ama ang Pilipinas bilang isang maliit na isla lamang sa Asya. Ganoon din ang iniisip ng aking ina. Hindi ba mas makabubuti kung sa Europa o Amerika ka pupunta? Ngunit hindi ako sumuko. Nang pumili ang paaralan ng destinasyon para sa field trip, syempre, pinili ko ang Pilipinas. Ang nakakagulat,
ay mahigit kalahati ng aking mga kaibigan ang pumili rin ng Pilipinas. Noon ko napagtanto kung gaano kalalim ang pagkakabaon ng kulturang Pilipino sa mga kabataang Amerikano, lalo na ang impluensya ng ube milk tea at mga produktong teknolohiya. Sa huli, nagpasya ang paaralan na Pilipinas ang maging destinasyon ng field trip. Gabi bago umalis, hindi ako makatulog sa sobrang tuwa. Hindi ako makapaniwala na sa wakas ay makakapunta na ako sa Pilipinas. Ngunit kasabay nito, medyo nag-aalala rin ako. Paano kung ang Pilipinas sa totoong buhay ay hindi tulad ng aking inakala? Paano kung ako ay mabigo? Ang mga kaisipang ito ay umikot sa aking isip habang papunta sa airport. Sinabi ng aking ina, "Huwag kang umasa ng sobra. Maliit na isla lang iyon, hindi maikukumpara sa Europa." Tumango ako, ngunit sa loob-loob ko, gusto kong makipagtalo na hindi niya alam ang Pilipinas. Sa airport, nakita ko ang lahat ng aking mga kaibigan. Lahat kami ay tila sabik at nag-aalala. Si Ginang Ramos, ang pinuno ng aming grupo, ay isang guro na may 30 taon ng karanasan. Bagamat mahigpit, siya ay isang mabuting guro na taos-pusong nagmamahal sa mga estudyante. Bago umalis, tinipon niya kami at sinabi, "Lahat kayo ay dapat maging magalang at disiplinado. Tayo ang kinatawan ng Estados Unidos." Tumango kami at sumakay sa eroplano, pinapanood ang kulay-abong kalangitan ng New York na unti-unting nawawala. Matapos ang mahabang biyahe, sa wakas ay dumating kami sa Ninoy Aquino International Airport bandang 11:23 p.m. Agad na bumilis ang tibok ng aking puso nang bumukas ang pinto ng eroplano. Sa wakas, makakaapak na ako sa lupa ng Pilipinas. Paglabas namin sa jet bridge at pagpasok sa terminal ng pasahero, automatikong napanganga ako. "Ginang Ramos, airport ba talaga ito? Para itong hardin ng bulaklak. Kahit gabi na, ang airport ay maliwanag na parang araw. Ang sahig ay makintab na parang salamin, kumikinang sa kalinisan na kakaiba sa airport sa New York." Sa New York Airport, pagkalipas ng 10 p.m., karamihan sa mga ilaw ay pinapatay at karamihan sa mga tindahan ay magbubukas na lamang kinabukasan. Ang sahig ay madalas marumi at ang mga empleyado ay tila walang emosyon. Ngunit dito, iba. Lahat ng kawani sa service counter ay nakangiti at handang tumulong. Nakita ko ang mga tagapaglinis na nakangiti sa mga turista at tumatango ng may pagmamalasakit. Totoo ba ito? Halos hindi ako makapaniwala sa aking mga mata dahil ito ay isang tanawin na hindi ko pa nakikita sa Amerika. Hinawakan ako ng isang kaibigan sa braso at bumulong, "Sam, ang ganda dito. Gabi na pero napakalinis. Marami ring tao at may amoy pa ng sariwang hangin." Tumango ako. Habang naghihintay sa pila para sa immigration check, nagulat ako ulit. Kahit na kami ay isang hindi inaasahang grupo ng mga banyagang estudyante, hindi nagpanik ang mga kawani. Agad na inasikaso kami ng mga volunteer staff na matatas magsalita ng Ingles. "Hello po, welcome po sa Pilipinas sa lahat ng estudyante." Ang matatas na Ingles ay nagpangiti sa amin at nagkatinginan. Ang mga volunteer staff ay dahan-dahang nagpaliwanag ng lahat ng hakbang na isinasaalang-alang ang aming edad, mula sa kung paano punan ang arrival card hanggang sa baggage claim area at maging ang schedule para sa susunod na araw. Kung mayroon po kayong katanungan o anumang abala, maaari niyo po kaming tawagan anumang oras. Hindi ko maiwasang isipin kung kailan ako huling nakatanggap ng ganitong pag-aalaga. Sa mga airport sa Europa o Amerika, hindi kakaiba na mapabayaan o tratuhin ng walang galang dahil isa kang dayuhan. Nakatayo sa harap ng automated immigration machine, hindi ko maintindihan kung paano gamitin ang makina na hindi ko pa nakikita. Habang nalilito, agad na lumapit ang isang kawani na nakasuot ng vest at dinala ako ng may pagmamalasakit. "Pakilagay po ang pasaporte dito at tingnan po ang screen na ito. May English support po." Tumingin ako sa screen at nakita kong maraming wika ang mapagpipilian kasama na ang Ingles. Ang madaling gamiting disenyo ay nagpapadali sa paggamit. Nang matapos ang aking turn, lumingon ako sa aking mga kaibigan at nakita ko silang gumagamit ng makina na may parehong pagtataka. Pagkatapos ay lumipat kami sa baggage claim area. Sa malaking electronic sign, ipinapakita ang lokasyon ng bagahe ng real time. Sa New York,
Madalas tumatagal ng oras ang paghahanap ng bagahe, walang alam kung nasaan ang bagahe, at walang kawani na mapagtatanungan. Ngunit dito, ang lahat ng sistema ay gumagana ng tumpak at mabilis. Lumabas ang aking bagahe sa loob lamang ng 10 minuto. Habang naghihintay ng bagahe, kinuha ko ang aking smartphone at nag-text sa aking ama, "Dad, maaari mo po bang tingnan ang tungkol sa mga unibersidad sa Pilipinas? Napakaganda po dito. Kahit 3 minuto pa lang po ako, in love na po ako dito." Pagkatapos ipadala ang text, napagtanto ko ang isinulat ko, Universidad sa Pilipinas. Ang ideyang ito ay biglang pumasok sa aking isip. Kahit hindi pa ako nakakalabas ng airport, ramdam ko na ang bansang ito ay ganap na iba sa aking inakala. Maunlad, detalyado, at punong-puno ng pagpapakatao. Tinipon kami ni Ginang Ramos. "Sige, pupunta na tayo sa hotel. Kumpleto na ba ang bagahe ng lahat?" Tumango kami at sumunod sa guro. Habang palabas ng airport, patuloy akong tumitingin sa paligid. Ang convenience store na bukas 24 oras, ang currency exchange counter at maging ang telecommunication counter. Lahat ay malinis at organisado. Paglabas namin sa airport, ang mainit na hangin ng tropikal na gabi ay humaplos sa aming mga mukha. Naglakad kami patungo sa bus stop. Dumating ang bus. Inilagay namin ang aming mga bagahe sa loob. Napakalinis ng bus. Komportable ang upuan at malamig ang aircon. Lumingon ang driver at nagsalita sa Ingles. "Welcome to the Philippines, sir, ma'am. Inaasahang makarating tayo sa Maynila sa loob ng 40 minuto. Pakisuot po ang seatbelt." Malamang ay alam niyang kami ay mga dayuhang turista, kaya binigyan niya kami ng espesyal na atensyon. Isinuot ko ang seatbelt at tumingin sa labas ng bintana. Unti-unting nawala ang naiya. Ang express highway patungo sa Maynila ay nasa harap namin. Kahit gabi na, ang kalsada ay maliwanag pa rin. Ang mga kotse ay gumagalaw ng maayos. Ang mga kalsada sa New York sa gabi ay madalas madilim at mapanganib. Ngunit dito, ganap na iba. Itinuro ng isang kaibigan ang labas ng bintana at sumigaw, "Tingnan nyo, ang daming tindahan na may ilaw. Convenience store ba yon?" Tumingin kaming lahat sa labas ng bintana. Totoo nga, tuwing 2,300 metro, mayroong petong 11 o mini-stop. Ang mga tao ay natural na pumapasok at lumalabas, kahit hating gabi na. Sa New York, pagkalipas ng 10 p.m., karamihan sa mga tindahan ay sarado na. Ang mga salita ng aking mga kaibigan ay nagpatango sa lahat. Noon namin nakita ang mas nakakagulat na tanawin. Nakita namin ang mga babaeng naglalakad ng mag-isa sa kalsada bandang 1 a.m. Ang mga babaeng iyon ay nakasuot ng earphones, nakasuot ng shorts, at naglalakad ng komportable, tila nagliliwaliw. Ang ilan ay nagbibisikleta pa nga. Napanganga ako sa pagtataka dahil ito ay isang larawan na imposibleng isipin sa Estados Unidos. Sa New York, pagkalipas ng 10 p.m., ang paglalakad ng mag-isa ng isang babae sa labas ay itinuturing na peligroso dahil napakadelikado. Ang balita tungkol sa karahasan sa kalye at pagdukot ay araw-araw nangyayari, kaya hindi pa ako nakapaglakad ng mag-isa sa gabi. Laging kasama ko si tatay o ang driver. Ngunit dito, sa Pilipinas, iba. Kahit halos 2 a.m. na, ang mga babae ay maaari pa ring maglakad ng komportable. Ang ilan ay nagche-check pa nga ng kanilang smartphone o bumibili ng merienda sa gabi. "Ma'am, hindi po ba delikado ang mga babaeng iyon?" Tanong ko kay Ginang Ramos. Tumingin din si Ginang Ramos sa labas ng bintana nang may pagtataka at tinanong ang driver ng bus sa Ingles, "Safe po ba ang babae na maglakad mag-isa sa gabi dito?" Ngumiti ang driver at sumagot, "Oo naman po. Napakaganda po ng seguridad sa Pilipinas. Napaka-secure po sa gabi. May mga CCTV at convenience store po sa lahat ng dako. Ang mga babae po ay maaaring maglakad ng komportable." Nang marinig ko ang mga salitang iyon, bumilis ang tibok ng aking puso. Mayroon pala talagang ganitong bansa. Ang aking mga kaibigan ay tumingin din sa labas ng bintana nang may pagtataka. Naisip ko, ito ang tunay na mukha ng isang maunlad na bansa. Hindi mararangyang gusali o mamahaling brand store, kundi isang bansa kung saan ang mga mamamayan ay maaaring maglakad ng komportable sa gabi. Ito ang tunay na maunlad na bansa. Patuloy na umandar ang bus at pumasok sa Maynila. Nang papalapit sa sentro ng lungsod, lumabas ang Makati skyline.
Ang natatanging hugis ng mga gusali ay nakatayo sa gitna ng kalangitan sa gabi. Ang mga gusali sa kalapit na lugar ay maliwanag sa kumikinang na ilaw. Ang ilang mga gusali ay nagpapakita pa ng mga gumagalaw na imahe. Wow, parang future city talaga. Bulalas ng isang kaibigan. Oo, ito ay kakaiba sa mga lumang lungsod sa Europa. Ang Paris at London, bagamat may magagandang lumang gusali, ay nagbibigay ng pakiramdam na luma at tila napapabayaan. Ngunit ang Maynila ay iba, moderno, puno ng enerhiya at buhay. Nang tumawid ang bus sa malaking tulay sa ibabaw ng Ilog Pasig, halos hindi ako makahinga dahil ang tanawin sa gabi mula sa tulay ay napakaganda. Ang mga gusali na umaabot sa magkabilang panig ng ilog, ang mga ilaw sa tulay at ang reflection sa ibabaw ng tubig, lahat ay nagkakasama ng perpekto. Sam, magpicture ka. Siko sa akin ng isang kaibigan. Dali-dali kong kinuha ang aking telepono at nagpicture sa labas ng bintana. Ngunit hindi kayang kuhanan ng litrato ang lahat ng kagandahan na ito. Ito ay isang impresyon na madarama lamang sa pamamagitan ng mata. Alas 2:30 a.m. Sa wakas, dumating kami sa hotel. Pagbaba namin ng bus at pagtingin sa paligid, ang nakakagulat ay ang lugar sa paligid ng hotel ay mukhang buhay pa rin. Ang mga 24 oras na karinderya ay mayroon pa ring mga customer at ang mga tao ay naglalakad pa rin sa kalsada. Sa New York, ang oras na ito ay magiging isang tahimik na gabi, ngunit ang Maynila ay iba. Ang lungsod na ito ay tila hindi natutulog. Pagpasok namin sa lobby ng hotel, lumabas ang modernong dekorasyon. Sa proseso ng pag-check-in, alam ng front desk staff ang aming edad at inayos ang mga kwarto sa isang tahimik na palapag. Dahil mga estudyante po kayo, nag-arrange po kami ng tahimik na palapag. Sana po ay makapagpahinga kayo ng maayos. Kahit hindi ako nag-Filipino, ipinaliwanag niya ng dahan-dahan sa Ingles na nagpaunawa sa akin mula sa oras ng almusal, kinabukasan hanggang sa mga kalapit na pasilidad. Lahat ay inirekomenda ng detalyado. Kung mayroon po kayong anumang kailangan o anumang katanungan, maaari po kayong tumawag sa counter anumang oras. Available po kami 24 oras. Ang pinaka nakaka-inspira ay ang taos-pusong pagtanggap. Welcome po sa Pilipinas. Sana po ay maging masaya ang inyong pananatili. Ang mga salitang ito, kasama ang mainit na ngiti, ay nagpatunaw sa aking puso. Sa elevator na paakyat sa kwarto, sinabi sa akin ng isang kaibigan, Sam, ang Pilipinas ay ganap na iba sa aking inakala. Tumango ako, oo, mas mahusay kaysa sa inaakala ko. Sa paglalakbay lamang mula sa airport patungo sa hotel, parang nakaranas na ako ng isang mundo na ganap na kakaiba sa Amerika. Sumang-ayon din ang ibang mga kaibigan. Iyon din ang iniisip ko. Napaka-secure at malinis sa gabi at ang mga tao ay napaka-friendly. Pagdating namin sa kwarto, pagbukas namin ng pinto, nakita namin ang isang malinis at komportableng espasyo. Ang kama ay mukhang malambot at ang banyo ay kumikinang sa kalinisan. Nagbukas ako ng bintana at tumingin sa labas. Kahit halos 3 a.m. na, ang kalsada ay maliwanag pa rin. Ang convenience store, karinderya at coffee shop ay mayroon pa ring ilaw. Ang mga tao ay natural na pumapasok at lumalabas. Ang lungsod na ito ay hindi natutulog. Sa sandaling iyon, napagtanto ko kung bakit napakaunlad ng Pilipinas. Ang mga tao sa bansang ito ay tila nagtatrabaho, namumuhay at nagsisikap ng walang tigil. Ngunit kasabay nito, mukha silang masaya. Tila hindi sila pinipilit, kundi pinipili nila itong gawin ng kusa. Nakahiga sa kama, hindi ako dinadalaw ng antok dahil maraming kaisipan ang umiikot sa aking ulo. Ang unang impresyon sa airport, ang ligtas na kalsada sa gabi, ang masiglang lungsod, ang mundo na alam ko ay ganap na nabago. Ang mga bagay na inakala kong ordinaryo sa Amerika ay hindi pala ordinaryo. Hindi makapaglakad ang mga babae ng mag-isa sa gabi. Ang mga tindahan ay sarado na sa gabi. Ang airport ay madilim at marumi. Ang mga empleyado ay walang emosyon at hindi friendly. Akala ko, ito ay ordinaryo, na ganito talaga ang mundo. Ngunit nang dumating ako sa Pilipinas, napagtanto ko na ang mundo ay maaaring magbago, na maaaring lumikha ng isang mas ligtas, mas komportable, at mas friendly na lipunan.
At ito ay hindi isang espesyal na bagay, kundi resulta ng kamalayan ng mga mamamayan at ng paggana ng sistema. Kinuha ko ang aking telepono at nag-text sa aking ina. Ma, ang Pilipinas ay napakaganda po talaga, hindi po tulad ng iniisip nyo. Kung may makikita pa po ako bukas, tatawag po ako ulit. Mahal ko po kayo. Pagkatapos ipadala ang text, inilapag ko ang telepono at tumingin ulit sa labas ng bintana. Ang gabi ng Maynila ay maliwanag at punong-puno pa rin ng buhay. Tinitingnan ang mga ilaw na yon. Naisip ko, sa mga susunod na araw, ano pa kaya ang makikita ko? Ano pang sorpresa ang ibibigay sa akin ng Pilipinas? Ang pag-asa at pagkasabik ay nagpatibok ng malakas sa aking puso. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon, o sa madaling salita, ayaw kong matulog dahil gusto kong maramdaman ang sandaling ito, ang pakiramdam na ito, ang pagkasabik na ito. Nang matagal, tinitingnan ang mga ilaw sa labas ng bintana, nangako ako sa aking sarili na ang biyaheng ito ay itatala ang lahat sa Pilipinas sa aking mga mata at isang araw, babalik ako dito. Siguro, mas matagal, mag-aaral, magtatrabaho, o baka manirahan pa nga dito. Mayroon akong ganoong pakiramdam. Ang unang gabi sa Pilipinas ay nagtapos nang makatulog ako bandang 4 a.m. Ngunit sa aking panaginip, naglalakad pa rin ako sa mga kalsada ng Maynila sa gabi, nang mag-isa, nang ligtas at malaya. Ito ay isang karanasan na hindi ko mararanasan sa Estados Unidos, maging sa panaginip. Alas 6 a.m., nagising ako dahil sa jet lag. Ang orasan sa tabi ng kama ay nagpapakita ng eksaktong 6:05 a.m. na halos hating gabi sa New York time. Bagamat pagod ang katawan, kakaibang tuwa ang nararamdaman ng aking puso. Narinig ko ang mga bulungan mula sa pasilyo. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko ang 6 na iba pang kaibigan na hindi rin makatulog na nagtitipon sa pasilyo. Sam, hindi ka rin makatulog? Oo. Jet lag. Bakit kayo lumabas? Gutom na kami, gusto naming kumain. Pero may bukas bang tindahan sa oras na ito? Nagtaka ang lahat. Dahil sa New York, napakahirap maghanap ng restaurant na bukas bago mag 8 a.m. Maingat kaming kumatok sa pinto ni Ginang Ramos. Gising na rin si Ginang Ramos. Ma'am, gutom na po kami. Mayroon po bang lugar na makakainan? Bagamat mukhang nag-aalala si Ginang Ramos, tumawag siya sa front desk para makasigurado. Hindi nagtagal, sumigla ang mukha ni Ginang Ramos. May magandang balita. May restaurant daw na bukas 24 oras sa tabi ng hotel. 24 oras? Nagpakita kaming lahat ng pagtataka. Ang pagkain sa 6 a.m. ay isang bagay na hindi maisip sa Estados Unidos. Dali-dali kaming nagpalit ng damit at lumabas. Paglabas pa lang namin ng hotel, nagulat na naman kami. Alas 6:30 a.m. Ang kalsada ay punong-puno na ng tao. Ang mga empleyado ng opisina na nagmamadaling maglakad, mga nagmomotor, mga taong lumabas mula sa convenience store. Tahimik ang umaga sa New York, ngunit ang Maynila ay tila nagsimula na ng araw ng may sigla. Ang restaurant ay katabi lang ng hotel. Ito ay isang tradisyonal na Filipino restaurant, nakasulat sa karatula sa harap ng tindahan, bukas. Pagpasok, ang mainit na singaw at ang amoy ng pagkain ay humaplos sa aming ilong. Mas marami ang customer kaysa sa inaasahan. Isang nasa edad na lalaki ang kumakain ng mag-isa habang nagche-check ng kanyang telepono. Mga batang estudyante na nagtatrabaho habang naka-open ang laptop. Isang taxi driver na mukhang pagod mula sa night shift. Lahat sila ay natural na nag-aalmusal. Ang daming tao na kumakain sa 6 a.m. Nang makita ko ang menu, namangha ako. Tapsilog, pansit P50p, 80 sento. Sinigang adobo P90. Kung ikukumpara sa US dollars, napakamura nito. Tapsilog sa P70 na halos $0.20 US dollars. Sa New York, ang pagkain sa ganitong antas ay hindi bababa sa 10. Kung isasaalang-alang ang average monthly income sa New York, malalaman mo kung gaano makatwiran ang cost of living sa Pilipinas. Ang babaeng kawani ay hindi nagpakita ng anumang pagtataka nang makita kami. Bumati si Ginang Ramos sa Ingles. Ang tiya ay masiglang sumagot sa pamamagitan ng galaw at kinuha ang menu na may larawan na nagre-rekomenda ng mga popular na pagkain isa-isa.
Ang ganitong uri ng mainit na Filipino hospitality ay nagbigay impression sa akin dahil ang mga empleyado sa restaurant sa Amerika ay madalas na malamig at hindi maganda ang serbisyo. Pagkatapos mag-order habang naghihintay, ang nakakagulat ay dumating ang lahat ng pagkain sa loob lamang ng 5 minuto. Tapsilog, pansit at side dishes na Filipino na hindi ko pa nakikita. Kumuha ng kutsara ang isang kaibigan at kumain ng isang subo ng tapsilog. Ito ba ang tapsilog? Ang sarap, ang matapang na lasa at ang malambot na karne ay kumalat sa buong bibig. Ang sarap. Hindi ko mapigilang sumigaw. Ang lasa ay balanse at ang kanin ay malagkit at malambot. Sa isang kisap mata, naubos ko na. Ang pansit ay hindi rin kapani-paniwala ang sarap. Ito ay ganap na kakaiba sa noodles na kinakain namin sa Amerika. Ang noodles ay chewy at ang sabaw ay malapot. Kaming 7 ay kumain ng nakayuko sa sarap. Pagkatapos kumain, nang i-check ang bill, nagulat na naman ako. Ang kabuuang halaga ng pagkain para sa 7 katao na kumain ng busog ay humigit kumulang 1,500. Kung ikukumpara sa US dollars, ito ay halos 0.3 ta. Sa New York, ang pagkain sa parehong antas ay hindi bababa sa 490 na halos 3 beses. Ang tiya ay tumpak na nagbalik ng sukli sa amin at ngumiti at nagsalita ng simpleng Ingles. Masarap po ba? Sumagot si Ginang Ramos. Opo, napakasarap po. Maraming salamat po. Paglabas namin ng restaurant, hindi mapigilang magpuri ng aking mga kaibigan. Ang sarap ng pagkain, mura at napakahusay ng serbisyo. Napaka-perfect. Oo, at bukas pa sa Saing AM. Ang ganda talaga. Tumango ako habang iniisip na hindi kapani-paniwala ang pagkakaiba sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas, hindi lamang ang laki ng ekonomiya, kundi maging ang kaginhawahan sa pang-araw-araw na buhay at kalidad ng buhay. Pabalik sa hotel, dumaan kami sa convenience store. Pagpasok pa lang namin sa convenience store, may isa pang sorpresa na naghihintay. Kahit umaga, ang tindahan ay malinis na parang isang maliit na supermarket. Maraming produkto ang nakaayos. Ang mas nakakagulat ay ang mga bagay na hindi inaasahang magagawa sa convenience store ay magagawa dito. Hindi lamang bumili ng mga bagay, kundi maaari ring magbayad ng kuryente at tubig, mag-withdraw ng pera mula sa ATM, at maging bumili ng tickets sa LRT, MRT, at concert. Ang convenience store sa Amerika ay nagbebenta lamang ng simpleng pagkain, ngunit ang convenience store sa Pilipinas ay parang isang komprehensibong maliit na sentro ng buhay. Ang mga kaibigan ay pumili ng kanilang paboritong merienda, lalo na ang Filipino coffee, at ang mga inuming gatas na kakaiba sa Pilipinas ay napaka-popular. Sa checkout counter, namanghana naman kami. Mabilis ang pagbabayad. Agad na ipinapakita ang presyo ng iscan ng barcode at nang itap ang GCash card, tapos na agad ang pagbabayad. Ang kawani ay napaka-friendly at hindi nagpakita ng anumang pagkadismaya nang makita kaming mga dayuhan, ngunit bumati pa nga sa Ingles, "Welcome to the Philippines." Paglabas namin ng convenience store, sinabi ng isang kaibigan, ang Pilipinas ay parang isang 20 oras na komportabling bansa. Maaari talagang asikasuhin ang mga pangangailangan anumang oras. Oo, habang pabalik sa hotel, nagulat ako sa kalinisan ng kalsada. Walang ni isang piraso ng basura. Napakalinis. May mga tagapaglinis na nagwawalis na ng kalsada. Ang mga tagapaglinis na nakasuot ng vest ay nagwawalis ng kalsada gamit ang walis. Ang buong lungsod ay gumagana na parang isang perpektong organismo. Sa New York, ang mga tourist street lamang ang malinis, ngunit ang mga eskinita ay madalas marumi. Ngunit ang Maynila ay iba. Hindi lamang ang lugar sa paligid ng hotel, kundi maging ang mga eskinita ay malinis. Pagbalik sa lobby ng hotel, gising na rin ang ibang mga estudyante. Nang makita kami na naunang lumabas, nagtanong sila, "Saan kayo nagpunta?" Nag-almusal kami. May restaurant na, bukas 24 oras. Sabi ng mga kaibigan ng may inggit, "Sa susunod, isama niyo kami." Alas 9 AM, sinimulan namin ang aming tunay na paglalakbay sa Pilipinas kasama ang lahat ng mga estudyante. Ang unang destinasyon ay Rizal Park.
Nagpasya si Ginang Ramos na piliin ito batay sa rekomendasyon ng hotel staff na ito raw ang lugar kung saan makikita ang pang-araw-araw na buhay ng mga taga-Maynila. Nagpasya kaming mag-LRT, MRT. Pagpasok pa lang namin sa istasyon ng tren, nagulat na naman ang mga estudyante. Napakalinis ng loob ng istasyon. Ang sahig ay makintab na parang salamin. Ang dingding ay walang ni isang gasgas. Napakalinis. Ito ay ganap na kakaiba sa madilim at lumang subway sa New York. Pag-akyat namin sa escalator na patungo sa platform, kahit nasa ilalim ng lupa, napakaganda ng ventilation system. Ang hangin ay sariwa. Pagdating sa platform, ang mga tao ay pumila ng maayos, pumipila ayon sa puting linya na iginuhit sa sahig. Sila ay pumipila, bulong ng isang kaibigan. Sa subway ng New York, ang mga tao ay nagtutulakan at nagsisiksikan. Tiningnan namin ang electronic sign at namangha na naman. Ipinapakita nito ang eksaktong oras ng pagdating ng susunod na tren, darating sa loob ng 2 minuto at 30 segundo. Sinuri ng isang kaibigan ang orasan sa kanyang telepono para kumpirmahin. Dumating talaga ang tren sa tamang oras. Ang pagkakamali ay hindi umabot ng 1 segundo. Nang dumating ang tren, mas kahanga-hanga ang kilos ng mga tao. Pagbukas pa lang ng pinto, lahat ay tumabi upang lumabas muna ang mga bababa. Pagkatapos lumabas ng lahat ng pasahero, umakyat sila sa tren ng maayos. Walang nagtutulakan o nag-aaway. Ang loob ng tren ay napakatahimik, walang kumakain o umiinom. Bawal kumain dito, itinuro ng isang kaibigan ang sign at nagtanong. Tila bawal pa ngang uminom ng tubig. Kaya pala napakalinis. Ang loob ng tren ay kahanga-hanga. Ang mga upuan para sa may kapansanan ay nakareserba para sa mga nangangailangan. Ang air conditioning ay gumagana ng mahusay, malamig at komportable ang hangin, napakaliit ng ingay. Gayunpaman, ang pinakanakakagulat sa akin ay iba. Tumingin ang isang kaibigan sa kanyang telepono at sumigaw, "Hoy, may internet din sa tren." Kinuha ng lahat ang kanilang telepono. Totoo nga, kahit nasa ilalim ng lupa, ang 4G, 5G signal ay gumagana ng perpekto. Ang mga video ay maaaring i-play ng walang putol. Ito ay isang bagay na hindi maisip sa subway ng New York. Ang mga kaibigan ay nagsimulang magpadala ng mga larawan sa kanilang pamilya at mga kaibigan sa Amerika ng real time. Nagpadala rin ako ng larawan sa aking ina. "Ma, may internet din po sa tren. Nakakagulat po ang ganitong kaayusan at kalinisan." Pagdating namin sa aming destinasyon at pag-akyat sa lupa, ang luntiang paligid sa harap namin ay nagpasigaw sa aming lahat sa tuwa. Wow! Napakalaki ng parke at ang mga matataas na gusali sa paligid. Ang kapaligiran ay ganap na kakaiba sa New York. Mukhang mas perpekto, mas malinis, at punong-puno ng buhay. Pagpasok namin sa parke, nakita namin ang mas kahanga-hangang tanawin. Maraming mamamayan ang nag-i-ehersisyo. Ang mga nagja-jogging, ang mga nagsasa-zumba, at maging ang mga nagsasanay ng tai chi. Kahit umaga ng weekday, maraming tao ang nag-ihersisyo ng komportable. Sa sandaling iyon, nakita ko ang pinaka-nakaka-inspira, ang mga pampublikong kagamitan sa pag-ihersisyo na naka-install sa parke. Treadmill, exercise bike, at iba't ibang kagamitan sa pag-ehersisyo. Maraming mamamayan ang gumagamit, lalo na ang mga matatanda. Ang isang lolo ay gumagamit ng kagamitan sa pag-iihersisyo. Nang makita siyang mukhang masigla, nagulat kaming lahat. Binasa ko ang karatula at nalaman na lahat ng kagamitan sa pag-iihersisyo ay maaaring gamitin ng libre. Kahit sino ay maaaring gumamit, libre at malaya. Sigaw ng mga kaibigan ng may pagtataka. Libre? Sa Estados Unidos, kung gusto mong mag-ehersisyo, kailangan mong magbayad sa gym. Walang pampublikong kagamitan sa pag-ehersisyo o kung mayroon man, luma at mapanganib at hindi maaaring gamitin. Ngunit ang Pilipinas ay iba. Ang mga ahensya ng gobyerno ay nag-install ng pampublikong kagamitan sa pag-ehersisyo sa lahat ng dako para sa kalusugan ng mga mamamayan at libre pa. Ang isang lola ay nagsasanay ng tai chi na may mainit na ngiti sa kanyang mukha. Naglakas loob akong lumapit at batiin ang lola. "Lola, araw-araw po ba kayo dito?" Tila hindi mahusay mag-Ingles ang lola, ngunit sumagot siya sa pamamagitan ng kilos.
Araw-araw ako dito para sa kalusugan at ngumiti siya habang nagtaas ng hinlalaki. Kumuha pa siya ng candy mula sa kanyang bulsa at binigyan kami. Nang makita ko ang maliwanag ng ngiti ng lola, napagtanto ko kung bakit mukhang malusog at masigla ang mga matatanda sa Pilipinas dahil ganap na binuo ng bansa ang infrastruktura para sa mga matatanda, libreng kagamitan sa pag-ehersisyo, malinis na parke, ligtas na kapaligiran at maasikasong hospitality. Bigla kong naisip ang aking lola. Namatay ang aking lola noong nakaraang taon. Mag-isa siyang naninirahan sa isang maliit na apartment sa New York. Pagkatapos mahulog noong taglamig, mabilis na lumala ang kanyang kalusugan. Napakamahal ng medical expenses, kaya hindi siya nakakuha ng tamang paggamot. Kahit sinabi niya na gusto niyang mag-ehersisyo sa parke, ang parke sa New York sa taglamig ay sira-sira at mapanganib. Gaano kaya kaganda kung nabuhay ang aking lola sa ganitong uri ng bansa? Tumulo ang aking luha. Nagtrabaho ng husto ang aking lola sa buong buhay niya, ngunit ang huling bahagi ng kanyang buhay ay malungkot at masakit. Ngunit ang lola sa Pilipinas ay iba. Nakakapag-ehersisyo, ng libre sa malinis na parke, namumuhay ng malusog sa huling bahagi ng kanyang buhay. Ito ang tunay na maunlad na bansa. Hindi lamang isang bansa na may maunlad na ekonomiya, kundi isang bansa na nag-aalaga sa mga mamamayan, lalo na sa mga mahihina. Nakaupo sa bench sa parke. Tumingin ako sa paligid. Marami ring kasama ang kanilang pamilya. Isang ina na naglalakad habang nagtutulak ng stroller. Ang tahimik na larawan ng pang-araw-araw na buhay ay lalo nang nakaka-inspira. Ang lalong nakaka-inspira ay ang mga taong naglalakad ng kanilang aso. Lahat sila ay nakasuot ng tali at naglilinis ng dumi ng hayop. Sa New York, madalas na iniiwan ang dumi ng aso, ngunit ang Pilipinas ay iba. Lahat ay nagiging responsable upang mapanatili ang kalinisan. Bandang 1:04 p.m., umalis kami sa parke. Sinabi sa amin ni Ginang Ramos ang aming susunod na destinasyon. Pupunta tayo ngayon sa isang sikat na bookstore sa sentro ng lungsod. May espesyal na lugar doon. Bookstore? Nagpakita ng kaunting pagkadismaya ang mga kaibigan, tila inaasahan nilang mag-shopping. Ngumiti ang guro at sinabi, "Maari kayong mag-shopping, ngunit gusto kong makita ninyo muna ang isang bagay." Naglakbay kami patungo sa isa sa mga sikat na bookstore sa sentro ng lungsod. Pagpasok pa lang namin sa gusali, nanlaki ang mga mata ng mga estudyante. Hindi lamang ito isang ordinaryong bookstore. Kahoy na sahig, malambot na ilaw, at mga estante ng aklat na punong-puno ng kultural na ambiyanse para itong cultural space. Ito ba ay isang bookstore? Tanong ng isang kaibigan ng may pag-aalinlangan. Ngunit hindi lamang ang kagandahan ng gusali ang nais ni Ginang Ramos na makita namin. "Sige, lahat. Tingnan ninyo ng mabuti ang paligid," bulong ni Ginang Ramos. Tumingin ako sa paligid at napagtanto ko na kahit 2 p.m. ng weekday, maraming mamamayan ang nagbabasa ng libro. Ang ilan ay nakaupo sa sahig, ang ilan ay nakaupo sa reading corner, nakayuko at nagbabasa ng may konsentrasyon. Ang lalong nakaka-inspira ay ang mga empleyado ng opisina na nakasuot ng shirt. Isang lalaki ang nagbubukas ng libro tungkol sa pananalapi at masiglang nagtatala. Hindi ba sila nagtatrabaho? Bulong ng isang kaibigan kay Ginang Ramos. Ipinaliwanag ni Ginang Ramos, malamang ginagamit nila ang kanilang lunch break o libreng oras. Gustong-gusto ng mga Filipino ang magbasa. Ang bookstore na ito ay may sangay pa nga na bukas 24 oras upang ang mga tao ay makapagbasa sa gabi. Nagulat ako, ang mga empleyado ng opisina sa New York ay madalas gumugugol ng kanilang lunch break sa pag-inom ng kape o paninigarilyo sa coffee shop, ngunit ang mga empleyado ng opisina sa Pilipinas ay nagbabasa sa bookstore. Tila pinahahalagahan nila talaga ang pag-aaral, ano? Bulong ko. Tumango ang guro. Oo, hindi humihinto sa pag-aaral ang mga Filipino sa buong buhay nila. Ito ang isang dahilan kung bakit ang maliit na bansang ito ay naging sentro ng teknolohiya. Masusi kong sinuri ang paligid. Hindi lamang mga kabataang empleyado ng opisina, kundi maging ang mga matatanda, ang lahat ng edad ay nag-aaral sa sarili nilang paraan. Sa Estados Unidos, ang konsepto ng lifelong learning ay hindi gaanong laganap, ngunit ang Pilipinas ay ganap na iba.
Lahat ng edad ay patuloy na nag-aaral, lumalaki, at nagsisikap na umunlad. Naisip ko, ito ang tunay na mukha ng isang maunlad na bansa. Naglakad ako patungo sa Filipino language section. Maraming aklat-aralin sa wikang Filipino ang nakasalansan, mula sa alpabeto, patinig, hanggang sa advanced na Filipino. Kumuha ako ng isa at binuksan. Ang mga letra ng baybayin ay mukhang maganda talaga, punong-puno ng sining. Isang araw, gusto kong magsalita ng wikang ito ng matatas. Mayroon akong matibay na intensyon sa aking puso na mag-aral ng Filipino, mag-aral sa Pilipinas, magtrabaho, at manirahan dito. At isang araw, gusto kong maging tulay sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas. Ang mga kaibigan ay tumitingin din sa mga aklat na interesado sila. Ang isang kaibigan ay nagbabasa ng aklat tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang isa naman ay nagbabasa ng aklat tungkol sa kultura ng Filipino tea. Ang isa pa ay nagbabasa ng Filipino cookbook. Gustong-gusto ng lahat na matuto pa tungkol sa Pilipinas. Nanatili kami sa bookstore ng halos 1 oras, tahimik na nagbabasa ng libro. Ang ganitong uri ng kalmado ay hindi ko pa naramdaman sa Estados Unidos. Paglabas namin ng bookstore, nagtanong si Ginang Ramos, "Kumusta?" Sumagot ang isang kaibigan, "Ma'am, sa tingin ko, alam ko na kung bakit napakaunlad ng Pilipinas. Dahil mayroon silang kultura ng walang humpay na pag-aaral." Sabi pa ng ibang mga kaibigan, "Oo, ang sigasig sa kaalaman ay tila nagpapaunlad sa bansa." Tumango din ako. Ngumiti ang guro. "Oo, ang Pilipinas ay hindi isang bansa na may mayaman na likas na yaman, ngunit namuhunan sila sa mga tao, namuhunan sa edukasyon at lumikha ng isang kultura ng lifelong learning. Iyon ang kapangyarihan ng bansang ito." Ang mga salitang ito ay tumimo sa aking puso. Ang Estados Unidos, bagamat may mayaman na likas na yaman, ang mga mamamayan ay nabubuhay ng mahirap. Ang pamumuhunan sa edukasyon ay hindi sapat. Ngunit ang Pilipinas ay iba. Ito ay isang bansa na nagpapalago ng mga tao. Susunod, naglakbay kami patungo sa kalsada ng mga kabataan, ang BGC. Sabi ni Ginang Ramos, gusto niyang makita namin ang kultura ng mga kabataang Filipino. Paglabas pa lang namin sa istasyon ng tren, agad na bumulusok sa amin ang kapaligiran na punong-puno ng enerhiya. Malalaking billboard ng advertisement, nakaistilong fashion ng mga kabataan, tawanan at tunog ng musika. Ang enerhiya ay ganap na kakaiba sa New York. Pagpasok namin sa walking street, ang una naming nakita ay isang street performance. Isang grupo ang sumasayaw sa gilid ng kalsada. Ang mga batang mananayaw ay nagpakita ng perpektong choreography. Tumigil kami at nanood ng performance. Napaka-cool nilang sumayaw sa Filipino pop song. Ramdam namin ang sigasig. Pagkatapos ng performance, nagpalakpakan ng malakas ang mga manonood. Nagpalakpakan din kami. Ang ilan ay naghulog ng pera sa kahon na inihanda. Ang galing ng level ng street performance, bulalas ng isang kaibigan. Naglakad pa kami ng kaunti at nakakita ng isa pang grupo. Sa pagkakataong ito, mga independent singer at musician. Kahit Filipino song ang kinakanta, napakagaling talaga nila. Sumunod kami sa ritmo ng kanta. Ramdam namin na walang hangganan ang musika. Naglakbay kami sa palengke, malapit sa BGC. Ang mga batang artista ay nagbebenta ng mga cultural creative products mula sa alahas na gawa sa kamay hanggang sa damit. Sa isang tindahan, tumigil kami. Ito ay mga bag na may modernong disenyo na may tradisyonal na Filipino tile patterns. Ipinaliwanag sa amin ng tindera, isang dalaga, sa Ingles. Ako po ang gumawa nito. Sinubukan kong paghaluin ang tradisyonal na Filipino style at ang pagiging moderno. Ang ganda talaga. Bumili ang isang kaibigan bilang souvenir. Ang galing talaga. Ang ibang mga tindahan ay nagbebenta ng baybayin calligraphy. Ang tradisyonal na mga letra ng baybayin ay isinulat sa itim na tinta. Ang mga salitang pag-ibig, kaligayahan, pangarap, pag-asa. Ang kagandahan ng mga letra ay nagpabilib sa aming lahat. Maaari po bang isulat niyo ang pangalan ko sa Filipino? Tanong ko sa artista. Ngumiti ang artista at nagsalita, "Oo naman." Sam. Kinuha ng artista ang brush at dalubhasang isinulat ang pangalang Sam at isinulat ang letrang baybayin na nangangahulugang
karunungan sa tabi. Ang ganda ng pagkakasulat ng pangalan ko. Sa Filipino, itinago ko ng mabuti ang gawaing iyon. Isang araw, kapag nakakapagsalita na ako ng Filipino, ng matatas, tiyak na maaalala ko ang araw na ito. Nang papalapit na ang gabi, mas naging masigla ang kalsada. Nagliwanag ang neon lights at lumakas ang tunog ng musika. Ganap akong naakit sa enerhiyang ito. Gusto kong mamuhay sa ganitong uri ng lugar. Nangako ako sa aking sarili na babalik ako sa Pilipinas ulit bilang isang estudyante upang itayo ang aking mga pangarap sa lungsod na punong-puno ng enerhiya na ito. Dumating ang huling umaga. Ngayong hapon, kailangan na naming pumunta sa airport. Ito ang huling araw sa Pilipinas. Ramdam ko ang sakit sa aking dibdib. Hindi ko inakala na ganito kabilis lilipas ang oras. Marami pa akong gustong makita at maranasan. Pagkatapos ng almusal, sinabi ni Ginang Ramos na para sa huling shopping, pupunta kami sa Central Business District upang bumili ng mga souvenir pauwi. Ang lugar na iyon ay kilala bilang sentro ng komersyo ng Maynila at tahanan din ng mga high-rise building at nangungunang shopping mall. Naglakad ako ng dahan-dahan kasama ang aking mga kaibigan habang itinatala ang mga larawan sa paligid sa aking mga mata. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumatama mula sa matataas na gusali. Ang mga empleyado ng opisina na papasok sa trabaho, ang mga tindero na nagbubukas ng kanilang tindahan, ang mga taong naglilinis. Kahit ordinaryong umaga lang ng weekday sa Maynila, napaka-espesyal nito para sa akin. Pagdating namin sa CBD, punong-puno na ng tao ang mga malls, mararangyang shopping mall, boutique store. Ang mga tao mula sa buong mundo ay bumibisita dito. Ang mga estudyanteng babae ay dumiretso sa cosmetic store. Ang Filipino skincare at beauty products ay sikat sa kalidad. Pagpasok namin sa tindahan, nakangiting bumati ang sales clerk. Nagsimula nang bumili ang mga kaibigan. Ito, iyon. Ang sales clerk ay nagrekomenda ng mga produkto na angkop para sa bawat isa ng may pagmamalasakit. Isang sales clerk ang lumapit sa akin. Medyo dry po ang balat nyo. Subukan nyo po ang moisturizing series na ito. At inilagay niya ang produkto sa likod ng aking kamay habang ipinapaliwanag kung paano gamitin. Angkop po ito para sa malamig at tuyong klima ng Amerika. Isinaalang-alang pa niya ang klima ng aking bansa para magrekomenda. Ang maliit na pagmamalasakit na ito ay nagbigay impresyon sa akin. Bumili ako ng maraming face mask at skincare products. Nang dumating ang oras ng tanghalian, pumasok kami sa isang sikat na Filipino restaurant. Sabi ng mga kaibigan, gusto nilang kumain ng sinigang na hipon. Pagpasok namin sa restaurant, ang menu ay may larawan at English description na nagpapadali sa pag-order. Nang iserve ang sinigang na hipon, nagwaw kaming lahat sa paghanga. Ang bango, ang usok, ang maraming sangkap, at ang maselan na dekorasyon na parang sining. Kumain ako ng isang subo. Ang sarap talaga. Ang matapang na lasa ay kumalat sa buong bibig. Umorder pa kaming lahat ng dagdag na adobo at pansit. Pagkatapos kumain, bumisita kami sa kalapit na Ayala Triangle Gardens. Ito ay isang tahimik at eleganteng lugar. Pagpasok ko sa parke, tahimik akong tumingin sa paligid. Gusto ko ang tahimik na kapaligiran na ito. Umupo ako sa bench sa ilalim ng puno sandali at nakita ko ang Makati skyline sa malayo. Tinipon kami ni Ginang Ramos. Kumusta ang inyong ilang araw na biyahe? Sumagot ang mga kaibigan isa-isa. Napakaganda po. Hindi ko po alam na ganito kaganda ang Pilipinas. Ligtas, napaka-friendly ng mga tao, napakasarap ng pagkain. Lahat po ay perpekto. Dumating ang turn ko. Huminga ako ng malalim at nagsalita. Ma'am, hindi ko po talaga alam ang Pilipinas. Gusto ko lang makinig sa Filipino music. Wala po akong alam tungkol sa bansang ito. Pero ngayon, iba na. Ang Pilipinas na po ang paborito kong bansa. Nanginginig ang aking boses. Kailangan ko pong bumalik ulit. Gusto kong manatili ng mas matagal. Hindi, gusto kong manirahan dito. Tumango din ang ibang mga kaibigan. Tila pareho sila ng nararamdaman. Ngumiti ng mainit ang guro. Oo, masaya rin ako na nagkaroon kayo ng ganitong magandang karanasan. Marami talagang matututunan sa Pilipinas. Alas, PM, bumalik kami sa hotel. Oras na para mag-impake.
Inaasahang aalis ang bus, papuntang airport bandang 4 p.m. Lahat ay bumalik sa kanilang kwarto at nagsimulang mag-impake. Nakaupo ako sa kama, tinitingnan ang mga paper bag ng face mask, dried mangoes at mga damit na binili ko sa Pilipinas. Ang bawat item ay isang mahalagang alaala. Ngunit mabigat ang aking puso. Kailangan na ba talagang umalis? Sandali pa lang ako dito, kailangan na agad bumalik? Tumingin ako sa labas ng bintana at nakita ang kalangitan ng Maynila. Asul na kalangitan, matataas na gusali at kalsada na punong-puno ng buhay. Gusto kong manatili dito. Ang kaisipang ito ay bumalot sa aking isip. Bigla akong nagdesisyon. May isa pang lugar na gusto kong puntahan sa huling pagkakataon. Ang kalapit na bookstore. Gusto kong bumili pa ng Filipino language books at kailangan ko rin ng oras para ayusin ang aking mga kaisipan. Kinuha ko ang notebook at ballpen mula sa aking bag at nagsimulang magsulat ng liham. Ito ay isang liham para kay Ginang Ramos. Mahal na Ginang Ramos, ang biyaheng ito ay ganap na nagpabago sa aking buhay. Sa simula, inakala ko na ito ay isang masayang field trip lamang. Ngunit ang oras na ginugol ko sa Pilipinas ay nagpaalam sa akin kung anong uri ng mundo ang gusto kong pamuhayan. Ligtas na lipunan, friendly na mga tao, lifelong learning, at isang lipunan na gumagalang sa mga kabataan. Ang Pilipinas ay mayroon ng lahat ng ito. Tinitingnan ng Estados Unidos na humaharap sa mga hamon. Naisip ko na kung ang ating bansa ay maaaring umunlad ng mapayapa, ang ating mga mamamayan ay mamumuhay ng masaya tulad ng mga Filipino. Ma'am, nagpasya po akong mag-aral sa kolehiyo sa Pilipinas. Kukumbinsihin ko ang aking mga magulang. Gusto kong mag-aral sa Pilipinas. Gusto kong pumasok sa Universidad ng Pilipinas. Magtrabaho at manirahan dito. At isang araw, gusto kong maging tulay sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas. Pupunta po ako ngayon sa bookstore sa huling pagkakataon dahil gusto kong bumili pa ng Filipino language books. Babalik po ako agad. Huwag po kayong mag-alala. Sam, inilagay ko ang liham sa sobre, inilagay sa mesa, at tahimik na lumabas ng kwarto. Sa bookstore, pumili ako ng ilang Filipino language books pa. Gusto ko talagang mag-aral. Gusto kong magsalita ng Filipino ng matatas. Pagkatapos magbayad, lumabas ako ng bookstore, bit-bit ang mabibigat na bag, naglalakad sa kalsada. Tumigil ako sa harap ng isang coffee shop. Tiningnan ko sa bintana, nakita ko ang mga tao na umiinom ng halo-halo habang nag-uusap ng masigla. Tahimik na pang-araw-araw na buhay. Bumuntong hininga ako. Gusto kong mamuhay ng ganito. Walang giyera, walang takot. Mayroon lamang buhay na punong-puno ng pangarap ng malaya. Nanatili ako doon, sandali at tiningnan ang aking telepono. Alas 3:30 p.m. na. Kailangan ko nang bumalik. Naglakad ako pabalik sa hotel, ngunit mabigat ang aking mga hakbang. Pagpasok ko sa lobby, naramdaman ko ang kaguluhan. Mabilis na nakikipag-usap si Ginang Ramos sa front desk staff. Nagtipon din ang mga kaibigan sa lobby. Lahat ay mukhang nag-aalala. Sam, nakita ako ni Ginang Ramos at tumakbo. Saan ka nagpunta? Nag-alala kaming lahat. Ang boses ng guro ay may halong ginhawa at pag-aalala. Pasensya na po ma'am. Gusto ko lang pong pumunta sa bookstore. Gusto ko pong bumili pa ng Filipino language books. Ipinakita ko kay Ginang Ramos ang mga binili kong libro. Humupa ang mukha ng guro. Sa susunod, magpaalam ka muna kung saan ka pupunta. Alam mo bang nagulat kami nang mawala ka? Pasensya na po talaga. Lumapit din ang mga kaibigan. Sam, akala ko, nag-Filipino boy ka na at tumakas. Pasensya na. Gusto ko lang makita ang lungsod na ito sa huling pagkakataon. Inilagay ni Ginang Ramos ang kanyang kamay sa aking balikat. Naiintindihan ko, ngunit kailangan na talaga nating umalis. Aalis na ang bus. Ma'am, inabot ko kay Ginang Ramos ang sobre na kinuha ko sa kwarto. Ito po ang liham na sinulat ko para sa inyo. Pakibasa po mamaya. Kinuha ng guro ang liham at tumango. Pagkatapos mag-impake, sumakay kami sa bus. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakikita ang kalsada sa paligid ng hotel, ang Makati skyline. Umalis ang bus. Unti-unting nawala ang lahat. Paalam, Maynila. Nagpaalam ako sa aking sarili. Tiyak na babalik ako ulit. Sa susunod, mas matagal ako dito. Dumating kami sa NAIA,
Ang lugar na unang tinapakan ko ilang araw na ang nakalipas. Ngunit ang aking pag-iisip ay ganap nang nagbago. Sumakay kami sa eroplano at umupo sa aming upuan, tumingin sa labas ng bintana. Unti-unting lumiit ang lupa ng Pilipinas. Tumulo ang aking luha, ayaw ko ng ganitong pamamaalam. Ngunit kasabay nito, nangako ako na babalik ako ulit. Sa susunod, bilang isang estudyante, kinaumagahan, dumating kami sa New York Airport. Ang kulay-abong kalangitan ng Estados Unidos ay bumabati sa amin. Masyadong kakaiba sa asul na kalangitan ng Maynila. Paglabas namin ng airport, dumating ang mga magulang para sunduin kami. Nang makita nila ako, tumakbo sila. "Sam, welcome home." "Ma," niyakap ko ang aking ina, ngunit kakaiba ang pakiramdam ko. Nararamdaman ko na kakaiba ang New York kahit ito ang aking tahanan ilang araw na ang nakalipas. Ngunit ngayon, nararamdaman ko ang pagkabalisa. Nagsimulang magkuwento ang mga kaibigan tungkol sa Pilipinas sa kanilang mga magulang nang walang tigil. "Ma, napakaganda talaga ng Pilipinas." "Dad, doon, ang mga babae ay makapaglalakad ng mag-isa sa gabi. May 24 oras na convenience store. Napakalinis ng tren." Nagbago ang mukha ng mga magulang sa pagtataka. Tinitigan ako ng aking ina. "Sam, gusto mo ba talaga ang Pilipinas?" "Opo, ma. Mas mahusay kaysa sa inaakala ko." Pabalik sa bahay, sa kotse, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga kalsada sa New York ay lumabas sa aking paningin. Lumang gusali, maruming kalsada, walang emosyon ang mga tao. Bakit ang dilim dito? Bakit ang dumi dito? Bakit walang ganoong mukha ang mga tao? Hindi ko maiwasang ikumpara sa Pilipinas. Pagdating sa bahay, binuksan ko ang aking bag at inilabas ang mga binili ko mula sa Pilipinas isa-isa. Face mask, dried mangoes, Filipino language books. Pumasok ang aking ina sa aking kwarto. "Sam, ano ang lahat ng ito?" "Gifts po para sa inyo, ma." Filipino face mask. Umupo ako sa kama, tiningnan ang aking ina. "Ma, gusto ko pong mag-aral sa kolehiyo sa Pilipinas." Huminto ang kamay ng aking ina. "Ano? Gusto mong mag-aral sa Pilipinas?" "Gusto ko pong mag-aral sa universidad sa Pilipinas. Gusto ko pong pumasok sa UP." Umupo ang aking ina sa tabi ko. "Sam, ilang araw ka lang doon. Ang nakita mo sa biyahe at ang totoong buhay ay hindi pareho." "Alam ko po, ma, ngunit seryoso po ako. Gusto kong itayo ang aking kinabukasan sa Pilipinas." Nang gabing iyon, nagkaroon ng family meeting. Umupo ako sa harap ng aking mga magulang at ikinuwento ang aking nararamdaman. Ang nakita ko, ang naramdaman ko, ang napagtanto ko sa Pilipinas. Ligtas na lipunan, advanced na sistema, kultura ng pag-aaral, kapaligiran na gumagalang sa mga kabataan. Tahimik na nakinig ang aking ama. "Sam, alam kong maganda ang Pilipinas. Malakas din ang kanilang teknolohiya sa semiconductor. Ngunit ikaw ay Amerikano. Ito ang iyong bansa." "Alam ko po, Dad. Ngunit nang makita ko ang Pilipinas, napagtanto ko na hindi giyera kundi kapayapaan, hindi pang-aapi, kundi kalayaan ang magpapasaya sa mga mamamayan." Nag-isip ng sandali ang aking ama. "Sige. Gayunpaman, mag-aral ka muna ng Filipino. Pagkatapos ng 1 taon, mag-usap tayo ulit. Kung hindi pa nagbabago ang isip mo, tutulungan kita." Tumulo ang aking luha. "Totoo po ba?" "Salamat po, Dad." Mula noon, nagsimula akong mag-aral ng Filipino 2 oras araw-araw. Sumusulat ako ng baybayin, nagmememorya ng bokabularyo. Pagkatapos ng 1 linggo ng biyahe, may malaking nangyari sa paaralan. Nagsimulang mag-post ang mga kaibigan ng mga larawan at video ng kanilang biyahe sa Pilipinas sa social media. Gumawa rin ako ng 1 video. Isang babae ang kumakain ng mag-isa sa karinderya bandang 2 a.m. Mga matatanda na nag-i-ehersisyo sa parke. Internet na nakakonekta kahit sa tren. Malinis na kalsada. Ang pamagat ay, ang bansa na nagpabago sa aking pananaw sa buhay sa loob ng 48 oras. Napakainit ng reaksyon. Ang unang views ay 50,000. Pagkatapos ng 1 linggo, 300,000 views. May libu-libong komento. "Hindi ko alam na ganito na pala kaunlad ang Pilipinas. Gusto ko ring makita. Bakit hindi maging ganito ang Amerika?" Ang interes sa Pilipinas sa buong Estados Unidos ay tumaas.
Ang meeting ng mga magulang sa paaralan ay napunta rin sa pag-uusap tungkol sa Pilipinas. Gusto kong pumunta ang anak ko sa Pilipinas. Narinig ko na napakaganda talaga ng health at education system ng Pilipinas. Inimbitahan ng paaralan si Ginang Ramos para magbigay ng espesyal na lecture. Pagkatapos ng isang buwan, nagkaroon ng lecture sa Grand Auditorium. Diretsahang ikinuwento ni Ginang Ramos ang kanyang karanasan sa Pilipinas. Ang bisa ng sistema, ang antas ng kamalayan ng mga mamamayan, ang pagtanggap sa mga dayuhan, ang kultura ng edukasyon, ang ligtas na lipunan, ang isang biyahe ay ganap na nagpabago sa buhay ng mga bata. Pagkatapos ng lecture, maraming estudyante ang lumapit sa guro. Isa ako sa kanila. Ma'am, nagsimula na po akong mag-aral ng Filipino. Ngumiti ang guro. Oo Sam, nabasa ko ang liham mo. Na-touch ako talaga. Pagkatapos ng ilang araw, may mas nakakagulat na balita. Nakatanggap ang paaralan ng opisyal na dokumento. Ito ay isang dokumento mula sa US Department of Education. Ipinahayag ni Ginang Ramos sa harap ng lahat. Mga estudyante, may nakakagulat na balita. Ngumiti ang guro. Ang field trip sa Pilipinas ay nakakuha ng atensyon ng US Department of Education. Ang auditorium ay nagkagulo. Sinuri ng Department of Education ang video at ulat ng field trip ng ating paaralan sa Pilipinas at nagpasya na opisyal na gamitin ang sistema ng edukasyon at infrastruktura ng Pilipinas bilang modelo. Nagpalakpakan at naghiyawan ang mga estudyante sa tuwa. Ang isang field trip ay halos nagbigay daan sa pagpapatupad ng patakaran ng bansa. Hindi ko inakala na ang aming 48 oras ay magdudulot ng ganitong malaking pagbabago. Pagkatapos noon, nagsimula ang mga pagbabago sa paaralan. Nagkaroon ng Philippine Culture Week. Kumain ng Filipino food, nanood ng Filipino films, at nagtatag din ng Filipino Language Club. Siyempre, sumali ako at nahalal na presidente. Pagkatapos ng ilang buwan, isang araw, tinawag ako ng aking mga magulang. Kinuha ng aking ama ang ilang dokumento at inilagay sa harap ko. Sam, tingnan mo ito. Ito ang mga universidad sa Pilipinas. Universidad ng Pilipinas, Ateneo de Manila University, De La Salle University. Nag-check na si tatay. Tila maaari kang mag-apply bilang isang dayuhang estudyante. Kailangan mo lang pumasa sa Filipino Language Proficiency Test. Nanginginig ang aking kamay. Dad, hindi po ba nag-usap tayo 1 taon na ang nakalipas na tutulungan niyo po ako kung hindi magbabago ang isip ko? Sam, nag-aaral ka ng Filipino araw-araw. Hindi ka nagpapahinga. Nakikita ko ang lahat. Tumulo ang aking luha. Salamat po, Dad. Hinawakan din ng aking ina ang aking kamay. Sam, pinanood ko rin ang video mo. Ang mga lolo at lola na nag-eehersisyo sa parke. Nanginginig ang boses ng aking ina. Kung nabuhay ang lola mo sa ganoong bansa, mas mahaba at mas malusog kaya ang buhay niya Napagtanto ko rin na ang Pilipinas ay hindi lamang isang isla ng teknolohiya kundi isang bansa na nag-aalaga sa mga tao. Ma, pupunta po ako sa Pilipinas at magiging matagumpay po ako. At isang araw, iimbitahan ko po kayo ni tatay na bumisita sa Pilipinas. Pagkatapos ng ilang buwan, nagbigay ako ng talumpati sa isang kaganapan ng Embahada ng Pilipinas sa Washington, D.C. Ako po si Sam. Ilang buwan na ang nakalipas, ginugol ko ang 48 oras sa Pilipinas. Ang 48 oras na iyon ay ganap na nagpabago sa aking buhay. Seryosong nakinig ang mga tagapakinig. Sa Pilipinas, nakita ko ang ligtas na lipunan, ang kultura na nag-aalaga sa mga mamamayan, ang lifelong learning, at napagtanto ko na ito ang tunay na mukha ng isang maunlad na bansa. Malakas ang palakpakan. Ngayon, ang Estados Unidos ay nasa mahirap na sitwasyon, ngunit nang tingnan ko ang Pilipinas, nakakita ako ng pag-asa na kung uunlad tayo ng mapayapa, maaari tayong lumikha ng isang bansa kung saan masaya ang mga mamamayan. Lumapit sa akin ang kinatawan ng Pilipinas. Sam, napaka-inspiring ng talumpati. Maraming salamat sa labis na pagmamahal sa Pilipinas. Ako po ang dapat magpasalamat dahil binigyan ako ng Pilipinas ng bagong buhay. Nang gabing iyon, umuwi ako, tumingin sa labas ng bintana. Nakita ang kalangitan sa gabi ng New York, ngunit ang aking puso ay nasa Maynila na. Sa loob ng ilang buwan, sasakay ako sa eroplano patungong Pilipinas.
Sa pagkakataong ito, hindi isang field trip, kundi pupunta bilang isang estudyante upang itayo ang aking kinabukasan. Ano ang tingin nyo, mga kaibigan? Ang kwento ng mga high school girl mula sa elite family ng Estados Unidos na nakaranas ng Pilipinas sa loob ng 48 oras. Ang nakita nila ay hindi mararangyang tourist spot, kundi ang ligtas na kalsada sa gabi, friendly na mga mamamayan, kultura ng pag-aaral, at lipunan na gumagalang sa mga kabataan. Ang mga bagay na ordinaryo para sa atin ay isang pangarap na mundo para sa ilan. Ito ang tunay na soft power ng Pilipinas. Hindi ang laki ng ekonomiya o military power, kundi ang kamalayan ng mga mamamayan, ang mainit na hospitality, at ang tahimik na pang-araw-araw na buhay. Iyon ang tunay na dahilan kung bakit ang mga tao sa buong mundo ay umibig sa Pilipinas. Kung maaari nyo kaming suportahan sa pamamagitan ng pag-subscribe sa channel at pagpindot ng like, magkikita tayo sa mas kawili-wiling kwento.